Hello guys, hello. Gemini, welcome dito sa aking channel, Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Gemini. Ito ay general love and relationship reading for the year 2025. So, sisilipin lang natin kung ano yung message na pwede kang makaresonate or yung message na pwedeng mapagkukunan mo ng energy or mapagkukunan mo ng guidance. Okay, Gemini. Sino na natin? Okay. Gemini. One more card tayo. Okay. Queen of Flutes, the caregiver, Five of Flutes, and keep it chill. Okay, so nakikita ko siya dito, Gemini, na pwedeng ikaw, sa usaping relationship, minsan napapagkamalan ka na playboy, playgirl, parang ganon. But this year, nakikita ko siya na ano man yung magiging relationship issues mo this year, kaya mong maayos ito. Kasi relax na relax ka dito diba? Chill na chill ka lang. 5 din to, 5 din yan. So, sinasabi na kahit hindi siya mag-work from the beginning or pwedeng in the middle of the relationship, still kaya mo, kasi ikaw yung caregiver dito. So, still kaya mong ayusin, kaya mong pagtagpiin yung mga sugat or ano pa man. So, pakicomment sa comment section, Gemini, kung halimbawa, every year, palagi kang nakaka-encounter ng emotional problems and then, medyo nawawalan ka ng interest dito sa year na to, sa 2025, may mga chances na ganun pa rin yung mangyari, but mamamanage mo siya ng maayos. Okay? Mamamanage mo siya ng maayos, makukuha mo yung tamang solusyon or tamang answer sa mga issues na yan. Okay? Our next card is Princess of Pentacles, and then the Devil. Ay, ito ko sir dito, pwedeng makakuha ka ng temptation. If you're married or in a relationship or live-in partner, be careful kasi sa taong ito, posibleng medyo mahahati yung emotion mo between money and love. Meron ditong Gemini na siguro hindi siya sanay na financially naghihirap siya. And yung situation na yun yung pwedeng mag-udyok sa kanya para mangarap ng mataas. Parang marirealize niya na hindi ito yung relationship na gusto ko. Hindi ito yung tao na gusto ko. Siguro yung karelasyon mo sa ngayon is tamad or medyo wala siyang focus para sa future. And dun mo marirealize sa year na to na it's time for you to settle down sa mas stable, secured na relationship. Okay? So, kung may mga heartaches ka, loss, or fear sa relationship, pwedeng maayos siya this year. Kasi itong 3 of Swords na to is, para siyang yung mga heartache, losses, regrets natin sa buhay, ay posibleng yun nga, maiisip mo this year na kailangan mo nang baguhin ito. Yung Queen of Cups, sinasabi sa'yo dito na meron dito na Gemini na nakafocus siya para sa foundation ng kanyang family, diba? So, for example, sa mag-asawa, nakikita ko yung Gemini na eager siya na ayusin lahat ng mga issues nila sa kanilang mag-asawa, mga selos, misunderstanding, okay? Meron ditong Gemini na makakatagpo ng bagong relationship or pwedeng, if single siya, posibleng maka-encounter siya ng meetups or may mag-o-offer sa kanya ng love or partnership or collaboration sa love. And yung iba sa'yo dito, pwedeng in a relationship ka, may boyfriend, girlfriend, or pwedeng live-in partner. Ay ito ko may darating sa'yo na isang tao na pwedeng i-offer niya yung love niya sa'yo or parang tutulungan ka niya, parang ganun, sasabihin sa'yo, ako na yung bahala sa'yo, ganyan, ganito. But, 8 of Swords is either kasal ka, is either marami kang anak. So, kahit gustuhin mo man, pwedeng temptation lang yan sa'yo. Okay? So, isang financially stable na tao, parang ano siya, boss, politiko,
team leader mo, abogado, doktor, or kung sino man ito na taong ito, posibleng makakatanggap ka ng love proposal galing sa kanya, or posibleng may naudlot kayo na relationship with this one na posibleng matuloy siya. So, comment down below if you resonated. Para sa lahat ng Gemini ito na sigurado, dati nakipagrelasyon ka sa boss mo or pwedeng sa employer, sa politiko, sa mataas na posisyon sa society, and then hindi siya nagtagal. But this year, nakikita ko na makakatanggap ka ng message, call, chat, or any communication galing dito sa taong ito. Financially stable siya. Sobrang yaman, sobrang stable ng kanyang financial. And nakikita ko na i-offer niya yung emotional peace and harmony. I-offer niya sa'yo yung security and stability. So, ibig sabihin, yung taong ito, dating magkarelasyon kayo, or pwedeng MU kayo, mutual understanding yung nararamdaman nyo, but parang pinagtagpo pero hindi tinadhana. But this year, pwedeng medyo may edad na to, may edad ka na rin, may pagkakataon na pwedeng magkita kayo, and ibabalik ng taong ito kung ano yung nangyari sa inyo dati, or pwedeng yung mga naudlot. Okay? Nine of Cups and Four of Swords and Queen of Pentacles. This year, posibleng makatagpo yung mga Gemini ng taong mamahalin na financially stable. At the same time, maayos yung upbringing niya sa family. Okay? So, King of Cups and Nine of Pentacles, yun. Financial yung focus mo sa... Nakakaloka. Okay? May iba din dito na Gemini na mahihirapan sila sa pakikipag-deal sa kanilang relationship this year kasi hindi nila alam kung alin yung uunahin nila, yung love or relationship. Ay, kita ko sure dito na you're confused, diba? Etong Nine of Swords is sleepless night, may insomnia ka na, confused ka sa mga nangyayari sa paligid mo kasi hindi mo alam namumroblema ka sa relationship pero ino-offeran ka ng pera, namumroblema ka sa pera pero ino-offeran ka ng relationship, parang ganun. So, confusion yung nararamdaman mo. But, Six of Wands, sinasabi ng barahan na this year din, mapagtatagumpayan mo lahat ng issues na confused ka. Or pwedeng sinasabi din sa'yo ng Six of Wands na victory, success, and recognition. So, pwedeng may kakasal, merong magkakaroon ng engagement party, pwedeng sa relationship ng mag-asawa, pwedeng ikaw ma-appreciate ng asawa mo or ng karelasyon mo yung mga actions mo or kung ano pa man yan. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha. Maraming salamat sa panonood at para sa lahat ng Gemini. Bye Gemini!